mukhang kakailanganin po ng legislation ng batas sapagkat yung pong ating local absentee voting law ay nag-specify lamang ng ilang grupo kung saan sila po ay papayagang makaboto na mas maaga. Kabilang sa itinuturing ng Commission on Elections o COMELEC na tagumpay sa isinagawang May 2025 national and local elections ang mataas na voter turnout sa senior citizens, persons with disabilities, persons deprived of liberty at indigenous peoples. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, mas mapatataas pa ito kung makapagpapasa ng panukalang batas para sa local absentee voting ng mga sektor na ito. Gayon din ang mga frontliner na itinuturing na nasa critical sector gaya ng health workers at iba pang frontline workers. Ginawa nito ang pahayag ng humarap sa House Committee on Appropriations para sa panukalang pondo ng komisyon para sa 2026. Bakit po ang ating mga overseas Filipinos pinapaboto natin na maaga? Bakit po yung ating mga media pinapaboto natin na maaga? Military, PNP, pinapaboto natin. Kung pabobotohin natin na maaga ang nakatatanda, may kapansanan, sa araw ng eleksyon naghihintay na lang po sila ng results. Sa mga nakalipas na halalan, may early voting hours sa senior citizens at PWD mula 5 a.m. hanggang 7 a.m. Kasama naman sa local absentee voting ay mga kawani ng media at mga tauhan ng pulisya at militar. Sana nga mapagsama-sama na lang sila para doon sila boboto na mas maaga sa mga exclusive na mga presinto na i-establish po natin. Yes, kaya po yun. Yes, pwede po nating ma-expand. Kaya lang po, the COMELEC cannot do it. There should be legislation. Ayon sa COMELEC, nasa 3 hanggang 3.5 billion pesos naman ang dagdag na pondong kailangan kung palalawigin ang early voting. Samantala, pinuna naman ng isang kongresista ang zero budget para sa voter education ng COMELEC sa 2026. Ayon din sa COMELEC chairman, sayang ang 2 taon kung walang research and development na gagawin ng komisyon bago ang 2028 national elections. Pero zero po kami sa 2026. Simply because, Madam Chair, wala daw po namang preparatory election. Sa 2027 pa po dapat. Pero alam niyo po, ang voters education should be starting early. Yun po yung sayang po yung 2 years. Tinanggalan po kami ng 145 million. Mr. Chair, this is unacceptable. Kung gusto natin ng reform, lalo na para sa mga election natin, kailangan ng pondo ang voter education. I'm sure even those in the minority would agree that if we want a free and fair elections, voter education is a non-compromisable budget item. Bukod dito, nasa 9 billion pesos ang halaga ng pondong hinihiling ng COMELEC na maidagdag sa kanila para sa taong 2026 matapos tuluyang aprobahan ang rescheduling ng Barangayan Sangguniang Kabataan Elections o BSKE sa 2026. Sa 2026 National Expenditure Program na inendorso ng Executive Branch sa Kongreso, 11.84 billion pesos ang proposed budget para sa COMELEC. Ayon kay COMELEC Chairman Garcia, kung ito ang maaprobahan, walang pondo para sa honoraria ng mga gurong tutulong sa BSKE, gayon din sa mga karagdagang voting precincts para sa inaasahang bilang ng mga bagong botante. Sa projection ng komisyon, nasa 4 million ang madadagdag na botante oras na ipagpatuloy ang voters registration. Ngayong 2025, may 10 billion pesos na magiging continuing appropriations ng COMELEC para sa BSKE. So additional 9 billion for the honoraria? Pag po may honoraria plus yung dagdag na mga presinto, because of the new voters na nagpa-register po again nung August 1 to 10 and then yung magpapa-register mula October 3rd week nitong year na to up to July of next year. The projection po natin, lahat-lahat mga 4 million po lahat-lahat na additional voters, Madam Chair. Tuloy-tuloy naman ang paghahanda ng komisyon para sa BSKE 2026. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan.